Bago nga tayo magsimula ay shoutout muna tayo kay Mario Martir, Chodoro Alonso, Jamie Amadar, Belo Joko, Ronald Verbosidad, Edmond Cubal Supnet, at isang malaking shoutout din kay Maylin De La Cruz, Katz Aquino, at gay na rin kay Rose Dakay. Update muna nga tayo sa ating kababayang si Justin Brownlee na alam naman nating lahat na naglalaro ngayon sa Indonesia, sa Pelita Jaya at gay na rin sa BCL Asia. At masasabi natin si Justin Brownlee ang isa sa mga umubuhat ngayon sa kanyang kupunan na Pelita Jaya. Ngunit hindi nga ganun kadali pinagkatiwalaan itong si Justin Brownlee dito sa Indonesia dahil nung unang laro niya nga ay hindi naman siya masyadong pinapansin o hindi siya masyadong pinapasahan ng kanyang mga kakampi. Kumbaga binubuhaya itong si Justin Brownlee. Ngunit nung nakaharap na nga nila ang Singapore at gayon na rin ang Mongolia sa BCL Asia, dito na nga ipinakita ni Justin Brownlee ang kanyang galing at talaga namang naghalimaw siya ng todo. Kaya naman sobrang humanga at bumilib ang kanyang mga kakampi dito kay Justin Brownlee. At kung ating ngang babalikan nung nakaharap nga nila ang Mongolia, sumabog nga itong si Justin Brownlee at siya nga ay kumamada ng 26 points. At nung nakaharap naman nila ang Singapore, eto namang si Justin Brownlee ay kumamada ng 18 points. At dahil nga sa tulong ni Justin Brownlee ang Pelita Jaya ay wala ngang naging talo ng first round, kaya naman ang Pelita Jaya ay pasok na sa second round ng BCL Asia. At salamat nga dito kay Justin Brownlee dahil ipinakita niya ang kanyang galawan. Hindi na nga bago sa atin yung mga Pilipino dahil alam naman natin itong galawan ni Justin Brownlee sa Barangay Ginebra at in-apply niya nga dito sa BCL Asia, kaya naman bilib na bilib ang kanyang mga kakampi at gayon na rin ang team manager ng Pelita Jaya. At kahit nga ang dating NBA player na si Jacuri McLaughlin ay bilib na bilib dito kay Justin Brownlee sa Pelita Jaya. Ang sabi niya nga ay napakagaling ni Justin Brownlee at talaga namang maasahan sa kanilang kupunan na Pelita Jaya. At kahit nga ang mga Indonesian fans ay unti-unti nang nakikilala itong si Justin Brownlee at talaga namang sikat na sikat si Justin Brownlee sa social media. At ang sigaw nga ng mga Indonesian fans ay dapat daw si Justin Brownlee ay maglaro na lamang dito sa Indonesia. Napakaganda nga kasi ng performance si Justin Brownlee sa Pelita Jaya, kaya naman sikat na sikat siya ngayon sa Indonesia. Ngunit sa kabila nga ng mga papuri kay Justin Brownlee sa Indonesia na pinipilit nga siya maglaro sa Indonesia, alam naman natin itong si Justin Brownlee na hindi niya nga iiwan ng bansang Pilipinas dahil maraming beses na nga yan na pinatunayan ni Justin Brownlee. At alam din nating lahat na hindi lang naman Indonesia ang nagbibigay sa kanya ng offer na maganda. Dahil noon pa man ay marami na talagang nangungulit at nagbibigay ng mas magaganda pang offer dito kay Justin Brownlee. At ayon na rin ngayon sa mga naging report noon na itong si Justin Brownlee ay talaga namang gustong kunin ng mga malalaking liga sa Asia, kabilang na nga dyan ng China, Korea, Japan, na itong mga to ay napakalalaking magbigay ng offer. Ngunit lahat nga yan ay tinanggihan ni Justin Brownlee at mas pinili na lamang maglaro sa San Miguel Alab, Pilipinas. Ganyan nga kapassionate at ganyan talaga kamahal ni Justin Brownlee ang Pilipinas na kahit na inooperan siya ng mga malalaking liga ay mas pipiliin niyang maglaro dito sa Pilipinas. At kahit noon pa man ay sinabi na ni Justin Brownlee na sa Pilipinas lamang siya maglalaro o kumbaga itong Pilipinas lamang ang gusto niyang paglaruan na liga kahit na hindi nga masyadong malaki ang kanyang sahod. Ito nga yung sinabi ni Justin Brownlee noon. At sa sobrang pagmamahal pa nga ni Justin Brownlee sa Pilipinas ay hindi nga ligid sa ating kaalaman, nag-army reservist din itong si Justin Brownlee. Hindi lang nga natin alam kung natuloy ba ang training niya, ngunit dito nga sa larawan na ito ay makikita natin na nakapang-army na itong si Justin Brownlee. Sobrang bihira na talaga ang mga import na kagaya ni Justin Brownlee na hindi nga tumitingin sa sahod. Kung tutuusin itong si Justin Brownlee, kapag naglaro lang to sa ibang liga, paniguradong pag-aagawan to at napakalaki ng mga offer sa kanya dahil itong si Justin Brownlee ay marami nang beses na pinatunayan na siya nga ang GOAT sa lahat ng import na naglaro sa PBA dahil tinulungan niya nga ang Pilipinas sa SEA Games na makuha ang gold medals at gayon na rin sa Asian Games ay binasag ni Justin Brownlee ang katahimikan ng Pilipinas at muling naibalik sa Pilipinas ang gold medal. Kaya naman kung si Justin Brownlee lang ang masusunod ay pwede naman siyang maglaro sa mga malalaking liga kagaya na lamang sa Japan, malaki magbigay yan, o kaya sa Korea, sa China, sa Taiwan. Ngunit mas pinili nga ni Justin Brownlee
ang Pilipinas at hindi niya nga inisip yung mga sasahurin niyang malalaki sa ibang liga dahil alam ni Justin Brownlee na dito sa Pilipinas ito yung bahay niya at mahal na mahal siya ng mga Pilipino. Kumbaga binabalik lang ni Justin Brownlee yung mga pagmamahal na binigay sa kanya ng mga Filipino fans at hindi niya nga ipagpapalit sa mga malalaking sahod. Samantalang update naman tayo sa PBA. Marami kasi ako nababasa sa social media na ang PBA daw ay nilalangaw na. Kaya naman ang PBA ay lumipat na sa mas maliliit na venue sa mga laban ng PBA. Ngunit hindi daw gaya ng MPBL na talaga namang tinatao at dinudumog ng mga basketball fans. At dahil nga sa nangyayari sa PBA, mukhang may naisip na promo itong si Commissioner Willie Marcial at ay na rin yan sa report ng One Sport na ang PBA ay magbibigay ng 100 free tickets para nga ito sa first 100 fans at para na rin ito sa kanilang 49th year sa PBA. Ngunit ganun pa man, kahit daw mamigay pa ng 100 ticket si Commissioner Willie Marcial ay hindi na raw maibabalik ang PBA noon na alam naman nating lahat na kahit na regular game lang yan, kahit hindi Barangay Ginebra ang naglalaro ay talaga namang dinudumog at mahal na mahal ng mga tao at mahirap na nga daw ibalik sa panahon natin ngayon dahil ang PBA ay sabi nila sadyang mahina na raw at talaga namang nilalangaw na. At kung kayo naman ang tatanungin, halimbawa bibigyan kayo ng pagkakataon na ma-manage ang PBA, ano ang dapat nyong ayusin at ano ang inyong mga i-implement upang muling bumalik ang sigla ng mga tao sa panonood at pagtangkilik ng PBA? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. Get there first. I mean, just be a dream to get there first of all. So I don't really think about it too much. Still locked into, getting back together in tune and playing Latvia and Georgia. I think those are our two games that we got to be worried about. So, if the Olympics happens, it happens. But it's a long road to get there at this point. But I mean, what better bracket to have than your rival Japan and the world champion Germany and the host country France. I mean, you couldn't ask for anything more. So I think the LQTs are all top countries in the world that are played because they are the ones that just missed out on the qualifying during the World Cup. So they're all really, really tough teams. Latvia is now the 6th ranked team in the world. Georgia's the 23rd. And then on the other side, you got Brazil, who was 12th, I believe, and you got Montenegro, 16th. So, that's a tough road to go through. But in our minds, it's not impossible. And we're sending our best 12 players. We feel, that they make a really strong team. So, we're not going to go in there thinking that, we're just going to show up and then go home. We'll go there with the idea that we feel we can win some games and the task ahead is not impossible. It's hard, tough, but it's not impossible.